Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-27 sa buwan ng Mayo, taong 2015. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, RCDC susuporta sa laban kontra mina sa lalawigan. Master Degree Program bubuksan para sa mga empleyado ng City Government of Calapan, CGC at UMAC. Lumagda sa Memorandum of Understanding. At DTI sa mga mamimili maging mapagmatsyag. At sa detalye ng ating mga balita, matatandaan na nitong 13 na buwang kasalukuyan, idinaos ang pagtatapos sa mga scholars ng Special Training for Employment Program o STEP ng Technical Education and Skills Development Authority, kung saan personal na dumalo si TESDA Director General Joel Villanueva. Tampok sa natong aktibidad ang pamimigay ng mga libreng starter toolkits. May toolkits para sa mga nagtapos ng Service Consumer Electronic Products and System, Service Automotive Electrical Components, Processed Food by Sugar Concentration, Service Small Engine System and Components, Shielded Metal and Welding NC1 at Dressmaking NC2. Sa regular na press conference ng Capital Press Corps nitong 26 ng buwang kasulukuyan, kung saan isa sa naging panauhin si TESDA Oriental Mindoro Provincial Director Renato Pantaleon na itanong ng mga mamamahayag kung paano mamomonitor o imomonitor ng naturang tanggapan ang mga ipinagkaloob na gamit sa mga nagtapos na scholars upang matiyak na nagagamit ito sa tama at hindi nauuwi sa wala ang gastos ng gobyerno. Sagot ni PD Pantaleon, 484 na mga starter kits na ang kanilang naipamigay at bagamat nila daw hindi nila ito namo-monitor isa-isa, tiniyak naman niya na may magiging aksyon sila sa oras na malaman nilang may ginawang hindi maganda sa mga ito ang mga benepisyaryong scholars. Once po na nalaman namin sa base sa due process of law at iyan ay ginawa mo na hindi maganda, binenta o sinanda, hindi natural siguro meron mga karapatan ang ahensya namin para siya ipa-blacklist sa anumang assistance na pwedeng manggaling sa amin. We're doing everything para naman po sa kanilang kapakanan, pero sila na po ang gagawa ng kanilang kapakanan. Samantala, kaakibat na aniya ng STEP ang mga libreng starter kits at bagamat nakatakda na magtapos ang panunungkulan ni Secretary Villanueva bilang Director General ng TESDA, may mga kits pa rin na niya ipamimigay hanggang ongoing ang nasabing programa na tumutugon sa partikular na skill na kailangan ng komunidad tungo sa pagkakaroon ng hanap buhay. Aminado si Department of Trade and Industry Senior Trade and Industry Development Analyst Ida Michelle Mendoza na may mga nakakalusot na mga substandard na produkto kung kaya't patuloy ang kanilang monitoring sa mga tindahan at kinukumpiska ang mga panindang walang PS o ICC marks. Kabilang si Mendoza sa naging panauhin ng Capital Press Corps sa monthly press conference nito gabi ng 26 buwang kasalukuyan. Nitong nakaraang linggo lamang niya ay nagsagawa ng monitoring ang Regional Monitoring Enforcement Team o RMET sa mga tindahan kung saan may ilang produkto umanong nakumpiska kabilang na ang mga helmet. Meron kaming attached agency, yung Bureau of Product Standards, na sila yung nagte-test ng mga products natin sa standards na sa mga chemical toxic na ano niya. So, yun po. So, we should be guarded lagi sa pagbili ng mga products natin sa school supplies na dapat meron siyang PS na mark for local products and ICC for imported products. So, yun po. Yung mga ganung walang mark, mas malamang sa hindi illegal entry or hindi siya dumaan sa product standard. Last week, katatapos lang nila nung RMET, Regional Monitoring Enforcement Team. Nanggaling dito sila. So, nag-monitor po sila as far as Rojas. So, may mga na-confiscate po sila ngayong mga substandard products. Yung helmets natin, yung gear. Binigyan din niya na dapat maging listo o mapagmatsyag ang mga mamimili at tiyakin na nasa standard ang kanilang mga produktong bibilhin. Hanapin ang ICC o PS mark sa mga electronic appliances at maging sa mga helmet. Sakaling makabili ng substandard na produkto at nais magreklamo, ipagbigyan niya sa kanilang tanggapan upang malapatan ang kaukulang aksyon. Aniyang magreklamo ang paunang hakbang mula sa mga consumers upang mabigyan ng leksyon ng mga mapagsamantalang manininda.
Samantalang hindi umano nakadalo sa press con si DTI Mimaropa Regional Director Joel Valera dahil sa naunang kompromiso. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas na mga ilang paalala. Camera Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Dahil sa paniniwalang bawat individual ay nararapat mabigyan ng oportunidad na pagyamanin ang sariling kakayahan at kaalaman sa pamamagitan ng edukasyon para sa employment. Miyerkules ng hapon, ika-20 ng Mayo, ginanap ang formal signing of Memorandum of Understanding sa pagitan ng City Government at City College of Calapan sa pangunguna ni City Mayor Nancy Panaligan at ang University of Makati President Thomas Lopez, na nagsasaad ng kasunduan at partnership ng CGC at CCC at ang University of Makati ukol sa masteral degree programs na ino-offer sa mga CGC employees. Ayon sa alkalde, panahon na niya upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kawani na makasunod sa inihihiling kwalifikasyon, lalo na sa pagdating ng promosyon. Isa niya itong paraan upang sila ay maging competitive at madagdagan sa mas higit na kaalaman pagdating sa governance. Nakatakdang magbigay ang UMAC ng Masteral Degree Programs in Governance and Public Policy and Information Systems sa mga City Government Department Heads, Employees, and Staff na bahagi ng City Government's Human Resource Management Development and Employees Welfare Program ngayong taon. Ang nasabing masteral classes ay gaganapin sa City College of Calapan Campus na pamamahalaan ng mga profesor mula sa University of Makati. Ito ay bukas para sa lahat ng permanent employees ng CGC. Tumayo mga witness naman sa nasabing MOU signing sa ENP Joey Ventor, Secretary to the Mayor and City Trade and Industry Officer, City Attorney Ed Bonking, City Council Attorney Bel Tanyag, and City Housing and Urban Settlement Officer Engineer Jojo Reyes. Ilan pa sa mga nakasama at nakiisa sa nasabing signing sina Dr. Edita Chan, Dean of the School for Continuing Professional Education ng University of Makati, at Dr. Ederson Tapia, tumayong Dean of the College of Governance and Public Policy na mula rin sa University of Makati.
Antabayan ang iba pang mga balita makalipas na mga ilang paalala. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, nagsimula na muli mag-init ang damdamin ng mga Mindoreño laban kontra Mina. Ito ay matapos na ipagkaloob muli ng DNR ang ECC sa Mindoro Nickel Project ng Intex Resources kamakailan at ang hayagang pagsuporta ng pamahalaang nasyonal sa industriya ng pagmimina kasama na ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa Alyansa Laban sa Mina o Alamin, di dapat maging kampante ang mamamayang Mindoreño lalo na't nalalapit na naman ang halalan sa susunod na taon. Kaya naman dito nagsimula na ang grupo kasama ang ilang pang sibikong organisasyon ng mga lampak sa mga konsernadong ahensya. Mula nang umingay muli ang isyu ng pagmimina sa lalawigan, isa-isang nagpahayag muli ng kanilang pagsuporta ang iba't ibang grupo at institusyon na nagmamalasakit sa kalikasan, kabilang na dito ang Rotary Club of Downtown Calapan o RCDC sa pangunguna ng presidente nito na si Atty. Loribel Tanyag. 26 Mayo sa regular na pagpupulong ng RCDC, naging panauhin ng grupo ang Alamin, kung saan ay nagpahayag ang RCDC ng buong suporta laban kontra Mina. Tiniyak ng RCDC na kasama sila sa gaganaping malaking kilos protesta sa darating ni ika-12 ng Hunyo, araw ng kalayaan na gaganapin sa lungsod ng Calapan. Pahayag ni Atty. Bel Tanyag, ang RCDC may pit na tumututo sa kahit anong uri ng pagmimina sa ating lugar. Patuloy silang susuporta at makikiisa sa lahat ng legal na gawain at balakin upang mapigilan ang malaking pagmimina sa lalawigan. Samantala sa kaugnay na balita, nagpalabas na rin na maraming pagtutulad pagkondina sa mga huling kaganapan sa usaping pagmimina ang Kaagapay NGO-PO Network Incorporated. Isang civil society organization
sa Occidental Mindoro. Ayon sa liham ng kanilang pinaabot para sa Pangulong Aquino sa pamamagitan ng tanggapan ng DNR Secretary Ramon Pahe, ang naging aksyon ng pamahalaang nasyonal ay isang direktang insulto sa mga Mindoreño at sa kakayahan nitong umunlad na hindi nasasakripisyo ang kalikasan. Isang marahas na aksyon nila ito mula sa tanggapan ng Pangulo at naninindigan ng kanilang grupo na ang dapat manaig ay ang ordinansang nagtatakda ng 25 years mining moratorium ng Oriental Mindoro, ngayon din ng bayan ng Sablayan ng Occidental Mindoro. Nagpahayag rin ng naturang grupo na hindi maaaring payagan ang pagmimina lalo na sa delikadong isla tulad ng Mindoro, at ito ay pinatunayan ng ilang pag-aaral ng mga eksperto. Sa huli, binigyan diin ng grupong kaagapay na buhay at kinabukasan ng mga Mindoreño ang kanilang pinaglalaban at patuloy na pangangalagaan, at kailanman ay hindi sila makapapayag sa anumang pagmimina sa probinsya ng Mindoro. Tampok na pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Opisyal na magbubukas ang klase sa mga pampubliko na eskwelahan sa susunod na linggo, at kaugnay nito tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ng gamit sa eskwela. Unang linggo pa lamang ng Mayo, naglabas na ng gabay sa presyo ng school supplies ang Department of Trade and Industry para sa mga mamimili. Nakasaad dito ang SRP ng mga pangunahing gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, crayola, lapis, ballpen, maging ang pantasa at pambura depende sa brand. Sa mga notebook, mapa, composition, writing o spiral man, naglalarong SRP mula 10 pesos hanggang 31 pesos depende sa brand. 9 pesos hanggang sa 14.75 per pad ang papel na pang grade 1 to 4, habang ang 2 to 3 pads per pack ay may SRP na 31.50 hanggang 11.75 pesos. 14 pesos hanggang 31 pesos naman ang intermediate pads. Ang Crayola na 8 pieces per box ay pwedeng ibenta mula 11.75 hanggang 19.75, 22.75 hanggang 37.75 para sa 16 pieces, at 32 pesos hanggang 31.75 ang 24 pieces per box. 3.50 hanggang 6 pesos bawat isang SRP ng lapis. Nasa 9.50 hanggang sa 30.75 naman ang 3 to 4 pieces per pack. Sa mga ballpen naman, maaaring ibenta ang bawat piraso mula 4.75 hanggang 9.75, habang ang 3 pieces per box ay nasa 10.50 hanggang 29.75. 4 na piso hanggang 10 piso naman ang mga pantasa at pambura na kasama sa inilabas sa listahan ng gabay sa school supplies ng DTI. Base sa huling monitoring ng DTI Oriental Mindoro, pasok pa sa SRP ang mga presyo ng school supplies sa lungsod.
Samantala, happy birthday to Ronald Cometa from TVNet. And happy fiesta po sa lahat po diyan sa ating mga bagong subscribers sa Barangay Sapul. At maaari nyo din po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Ms. Jake Viray, nag-iingong sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.